Kaugnay sa lagay ng panahon, makakapanayam natin si Alzar Aurelio, weather forecaster ng Pag-asa. Magandang umaga sa iyo, Alzar. Magandang umaga sa iyo, Kara. Okay, alam natin na merong bagyo na nasa loob ngayon ng Philippine Area of Responsibility. Ito yung bagyong Inday. Pero hindi ito magla-landfall. Gayon pa man, makakaapekto ba ito sa Pilipinas? Itong si bagyong Inday po, wala pong direktang epekto sa ating bansa. Pero ito yung habagat ang hinihilan mismo ng bagyo ang nakakaapekto dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya dito sa Metro Manila ay nakakaranas tayo ng pamisa-misang pag-ulan. Pero anong mga lugar yung talagang apektado ng habagat ngayon dahil nga hinihilan itong bagyong Inday at pinapalakas niya yung habagat? Opo, itong habagat ay naapektuhan niya itong mula Southern Luzon hanggang Mindanao. Kaya po makakaranas po ng mga pamisa-misang pag-ulan, hindi lang dito sa Metro Manila, kundi sa Bataan, Zambales, Calabarzon, Mimaropa, at yung Cagayan Valley, kasama na rin ang Western Visayas. At siguro mas malaki ang epekto nito doon sa mga naglalayag o mga mangingisda dahil I suppose kapag malakas ang habagat, lalakas din yung mga alon doon sa mga baybaying dagat. O tama po kayo, malakas ang hangin dala ng habagat, kaya po ang Western Seaboard ng Southern Luzon, ganun din po ang Eastern Seaboard mula Central Luzon hanggang sa Visayas ay maalon po ang ating mga karagatan. Kaya bawal mo nang pumalaot ng ating maliit na sasakyang pandagat, lalo po ang ating mangingisda na nagbabalak pong pumalaot. Okay, Alzar, ang alam namin, meron pa kayong isa pang binabantayan na typhoon pero nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ito yung Typhoon Halong, if I'm not mistaken? Ang ganap na tropical storm ito si Halong at malayo po siya sa ating PAR. Sa data natin na kalap ngayon ay malabo po o mababang tsansang pumasok sa PAR itong si Tropical Storm Halong. So hindi ito papasok sa PAR? Sa ngayon po mababang tsansang pumasok sa PAR. Maraming salamat sa iyo, Alzar Aurelio, weather forecaster ng Pag-asa.